Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Breaking news, umanay ng matinding atensyon online ng mga kumakalat na post na may pamagat na truth reveal. FPRRD malaya na daw sa ICC. Maraming taga-suporta ni Rodrigo Duterte ang nagpahayag ng pananabik at pag-asa matapos lumaganap ang naturang mga ulat sa social media. Dahil dito, mabilis na naging usap-usapan ng manoy posibilidad ng kanyang pagbabalik sa bansa. Ayon sa mga viral na post, may mga nagsasabing nalutas na umano ang mga usaping may kaugnayan sa International Criminal Court at malaya na raw ang dating Pangulo. Gayunman, mahalagang tandaan na ang mga ganitong pahayag ay nangangailangan ng opisyal na kumpirmasyon mula sa mga kinauukulang otoridad at institusyon bago maituring na ganap na beripikadong impormasyon. Samantala, kapansin-pansin ang mga reaksyon ng mga taga-suporta ng dating Pangulo, partikular ang mga grupong kilala bilang DDS, na nagpahayag ng kanilang paghahanda at pananabik sakaling magkaroon ng opisyal na anunsyo tungkol sa kanyang pag-uwi. Sa iba't ibang online platforms, makikita ang sari-saring opinyon, suporta at diskusyon hinggil sa mga pinakahuling kaganapan na may kaugnayan sa dating leader. Sa ngayon, nananatiling mahalaga ang pag-asa sa mga opisyal na pahayag at mapagkakatiwala ang ulat upang malaman ang tunay na kalagayan ng usapin. Habang patuloy ang paglabas ng iba't ibang impormasyon at haka-haka online, hinihikayat ang publiko na maging mapanuri at tiyaking beripikado ang mga detalyeng kanilang ibinabahagi. Abangan ang mga susunod na updates para sa mga kumpirmadong impormasyon kaugnay ng isyong ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Dito sa Amerika, nakakalaban ako na hindi nila kayang i-overpower ang batas ng Amerika, mga kababayan, para gipitin ako, para damputin ako katulad ng ginagawa kay Manong Jason sana hindi binibigyan ng tamang what do you call that? Ng fair, okay, na pagtrato sa batas. Uutusan lang ang NBI na gipitin ganyan. Remember, yung dating NBI director, ipapa-Interpol ako, putang ina, hindi nga mabigyan ng Interpol si Zaldico. Wala pa nga sa Interpol si Harry Roque, tapos ako ipapa-Interpol. At gusto pa akong habulin, lumabas na rin mismo sa bibig nila. Kapag puno na ang salup, dapat nang kalusin. Ano ang sabi? Huwag ka pa sisiguro dahil pupuntahan ka namin sa Amerika. Nireport ko yan. Ulitin ko. Nireport ko yan sa FBI. Kaya ikaw, ang tawag dyan, Santiago, markado ka. Lahat yan mga markado, yung mga yan. Yes, my farm Czech Republic. Thank you, Palangga. Nakakagigil, mga kababayan. Dapat talagang matapos na tong mga hayop na tong mga bangag na to dahil lahat na lang tayo ay nahihirapan. Hindi lang yung mga ginigipit na vloggers, kundi through what? Kahirapan. Inflation rate ng Pilipinas? Ano sinasabi? 6%. Dahil tumaas ang presyo ng mga lahat ng bilihin. Hindi naman tumaas ang sweldo nyo. Dahil sa pakikipagsabwatan ng Marcos Bangag Jr. sa mga oligarko. Ulitin ko, hindi naman mataas ang presyo ng kanilang stock ng langis. Dahil sinabi mismo ni Bangag, we have 59 days enough buffer stock or supply para ma-sustain ang ating pangangailangan sa gasolina. Wala pa ngang 1 week tinaasan na ng mga swapang ng mga ganid na mga business owners, yung mga oil companies. Diba, ganito kayo babuyin, mga kababayan. Kaya sabi ko nga, kahit hindi ako apektado, kahit ako nasa ibang bansa, kumukulo ang dugo ko everyday. Na tinitignan ko ang mga balita kung patay na ba si Bangag, patay na ba si Satanas, patay na ba silang lahat. Dahil sa out of what? Frustration dahil sa pagnanakaw nila every single day. Diba? Habang ang tinutuligsa ni Marcos Jr. yung mga whistleblowers, dahil in-expose siya, like Zaldico, in-expose siya na siya ang mastermind, siya ang nag-utos na panakawin ang pera ng bayan,
Kaya, di ba, nung in-expose si Zaldico, ay ginipit si Zaldico. Hanggang sa nahantong na nga, na nasa Europa na, hanggang sa nag-fake news. Si Bangag na, nahuli na, nung nasunog sila, na kuryente, ayun, nagpadala ng 70 plus na mga kidnappers para kidnapin si Zaldi, and they spent like millions and millions of Filipinos taxpayers' money. And now, nung walang nakuha sa Czech Republic, ayun, pumunta sa ambassador, naggawa-gawa ng kwento na kesyo daw, yun na nagsabi ang France ambassador, chucho. Kung nagsabi ang France ambassador o ng Czech ambassador, dapat may official statement. Pero ito tinwist na naman ng presidential communication, di ba? Office ni Bangag, presidential Bangag communication, ang mga kwento na sinabi ni ambassador, ng France ambassador, sinasabi ng Czech ambassador, bullshit yan. Kasi gusto nilang i-vindicate si Bangag na tunay na nagpakalat ng peking balita against Zaldico, mga kababayan. Yan ang sitwasyon ninyo sa Pilipinas nating mahal. Alright? What else? Wala. Headline, puro Sara. Puro Sara Duterte. Pagbabanta ni Sara Duterte. Hina-highlight nila. Dapat nga, kaya sabi ko, hina-highlight nila na ang pagbabanta ni Inday Sara kay Bangag, kay Lisa Tanas na pinakasyongit sa balat ng lupa, pinakademonyita, pinakademonya, pinakahayop, wala na pong didemonya kay Lisa Tanas. Maraming demonyo pero siya ang reyna ng mga demonya sa impyerno. Sabi na pinakamabigat na kaso yung pagbabanta ni Inday Sara. Again, out of context yung ginawa ng mga hayop. Pinakahalimaw, sabi ni Pamki, lahat. Ano sabi ni Bangag? Gagawa sila ng paraan para i-extradite si Zaldico? Extradite is not the right word. Ang right word ay extraction. Sa layman's term, kikidnapin. Katulad kay Pangulong Duterte. Kikidnapin si Zaldico. Kasi kung totoo na meron ng asylum si Zaldico, hindi nila yun makukuha kasi may asylum status ongoing, may application. So bakit sila gigil na makikipag-ugnayan daw sila? Di ba? Gagawin nila ang lahat. Kikidnapin nila para mapatunayan na ay totoo ang sinabi ni Bangag na nahuli si Zaldico. Kaya nga, nag-resort sila sa ganitong pagpupunta ng mga kidnappers. Zaldi, mag-ingat ka. Kikidnapin ka kasama pamilya mo. At baka, gugurgurin ka na. Dahil ikaw yung whistleblower. Ikaw ang nagpasabog na si Marcos Jr., si Martin Romualdez, si Sandro Marcos, si Lisa Marcos, yung hayop na pamilya niyan, ang tunay na sindikato, pinuno ng sindikato ng bayan natin. Hindi ka nila mapapauwi. Alam mo yan, alam yan ng mga abogado mo. Pero kikidnapin ka. Diba? Yan yun, mga kababayan. So habang kayo ay hirap na hirap, hirap na hirap sa inyong buhay, ang inyong presidenteng Bangag namimigay ng 10 kilong bigas sa iilang pamilya kasama si Manny Pacquiao. Yan, lumunok din ang suka na yan. Yung isa pa yung Manny Pacquiao na yan. Matapos, yan yung sinasabi ko sa inyo, mga walang paninindigan. Remember, noong 2022, anong sabi ni Pacquiao? Dahil gusto niyang manalo, ipapakulong ko si Imelda, ipapakulong ko ang mga Marcos. Pero ngayon, nagkikiss-ass kay Bangag. Ibig sabihin, walang paninindigan. Yan, alam mong magnanakaw. Pero bakit kain suka si Pacquiao? Siyempre, nagagamitan sila. Ganun lang yun. Ano naman asahan natin kay Pacquiao? Diba? Wala ring paninindigan. Dahil hindi naman totoo na mabuti siyang tao pagdating sa kapwa niya. Kung sa anak nga niya. Diba? Bago niya bigyan ng aruga ang anak niya.
Di ba? Huli na. Mabuti na lang mabait si Eman Pacquiao. Bakit ko alam yan? Mismo kamag-anak niya lumapit sa akin. Magpapa-interview sana, kaya nga gigil na gigil ako dyan kay Pacquiao dati. Dati gustong-gusto ko yan. Wala kang silbi pa, Manny. Okay? Dahil kung matinukan tao, alam mo na anak mo yung batang yan, noon-noon pa, dapat kinontinue mo yung suporta sa kanya. Pero dahil hindi ka mabuting tao, dasal-dasal lang, drama-drama lang, puro lang optics. Hindi porket namigay ka ng pera, namigay ka ng bigas sa kapwa mo, ay mabait ka na. Yan ang mga laro ng mga like Escobar, cartel, di ba? Hindi po, huwag kayo maniwala na porket itong taong to, itong artista ito, ay namigay sa inyo ng juice, namigay sa inyo ng sardinas, ay mabuting tao. Kaya nawala ang bilib ko dyan. Nawala ang bilib natin kay Manny Pacquiao. Magaling ka lang na boksingero, pero hindi ka mabuting tao. Kasi kung mabuting tao ka, yung anak mo, alam mong anak mo, nagkaso-kaso pa, di ba? Remember, si Atty. Vic pa ang kinuwang abogado ni Joanna. Although they're okay, walang tayo pakalan, but hindi na tayo makokontrol. Diba? Hindi na tayo makokontrol sa ating opinion. My opinion, kasi lumapit sa akin kapag, diba sabi ko sa'yo, interviewin ko nga dapat din si Eman. Ako ang isa sa unang nakakita ng picture niyan. Kaya sabi ko, 17 pa lang ito. Diyos ko po, minor de edad. Tsaka na lang po, tita, sabi ko. So anyway, tingnan mo yung bata ngayon. Alam mo, Manny, tuwing nakikita ko yung anak mo na si Eman, tuwang-tuwa ako. Kahit nabubwisit ako sa'yo. Alam mo, sa totoo yun. Kahit nakita ko na naman si Eman. May karisma yung bata. Sinuwerte yung bata. Mapagmahal sa ina. Diba? Although, syempre, yung nakaraan ninyo, tuwang-tuwa ako kay Eman. Ay, wala akong pakialam kung magkasundo na sila. This is just my opinion na nakikita ko. Tuwang-tuwa ako kasi yung bata, kahit naging sika-sika niya, kahit nung bata pa, hindi niya binigyan ng tamang kalinga bilang tatay na nagbibigay siya ng pera kung kani-kanino, lahat-lahat, di ba? Yung kanyang mga, kung sino man ang binibigyan niya, tapos yung anak niya nang lilimahid. Yes. Tuwang-tuwa ako sa success ng anak mo, Pacquiao, Manny. Pero, sa'yo, lalo na ngayon, kain suka ka kay Bangag. Hindi ka people's champ. Ikaw ay isang natawag dyan? Para, ano yan sa Biblia? Ano yung mapagpanggap? Bulaan. Isa kang bulaan. Sabi mo, papakulong mo ang mga Marcos. Ano, kasama kayo pagbigay-bigay ng bigas? 10 kilo dahil malapit ng eleksyon? Anong kaputang inahan yan? Di ba? Alam na alam ko yan. Yung anak mo lumapit sa inyo. Bakit ko alam yan? Kamag-anak mismo nagsabi sa akin. You know that palangga, right? 2022. Oh, nag-match nga sa sinabi ni Eman. But, kay Eman, good luck. I'm so happy for your success. Iba ang karisma. Kumpara doon sa iba mong anak, kailangan pa magpatangos ng ilong. Di ba wala naman akong pakialam, Doon magpapatangos ng ilong. Kaya lang, what the fuck? Nilofuck? It's your life, pero, my God. Nagmukha ka tuloy make it quick. Ba't ano yung buhay nila yan? Out of frustration, dahil sasabi niya, papakulong niya yung mga Marcos, ngayon ganyan, huwag niyo na iboto yan si Manny Pacquiao. Isang kapiki-pikian, isang bulaan. Bulaan sa pinakabulaan. Huwag ka nang gumamit ng salta ng Diyos kung puro kadyotahan lang naman, kasinungalingan ang ginagawa mo. I hope nagbago ka na talaga, sa iyong mga kabiga-bigaan in the past. I hope totoong nagbago ka na. Okay, sabi ni Michael Bry, Madam, ano pong comment niyo sa sinabi ni Revelation ni Cathy Binag? Oh yeah. Yes. Ito yung patungkol sa INC. Naniniwala ako doon. Na ang INC nagbigay ng, how do you call that? Na may, sabi daw ng pamunuan ng INC, Iglesia ni Cristo, na ang pipirma, okay? Ang boboto pala, boboto o pupirma sa impeachment ni Inday Sara ay hindi makakaapak sa kanilang kongregasyon, sa kanilang teritoryo para manghingi ng boto. Ang sabi ng revelation ni my friend Cathy Binag,
na isa na sa na-expose na si Bangag ay isang addict dahil nakita niyang sumisingot. Okay? Na ang iglesia, ang stand nila ay ayaw nila sa impeachment, even kay Bangag at kay Inday Sara, ang gusto nila mag-focus sa ekonomiya. Maganda naman yun. Okay? Maganda naman yun, mga palangga. So, ayan. So, ako nakaniniwala ko na hindi nila ma-impeach si Inday Sara. Sabi ni Chiclet, bibili na ata si Emma ng house and lot para sa pamilya niya. Good for you, Eman. Mapagpatawad lang yung bata. Hindi naman natin dyan pwedeng turuan na dahil galit tayo kay Pacquiao. Huwag mong patawarin yung tatay mo. Ganyan, tatay ng tao eh. Wala tayong magagawa, right? Tatay niya yun. Pero nakita natin. Hindi mo deserve. Hindi deserve ni balik tayo kay Pacquiao na tawagan siyang public servant. Hindi. Isang kaputahan yan. Hindi na tayo muling magpapabudol pa. Lahat ng mga nagsabi nung panahon na yon na pananagutin nila mga Marcos, pati yan si Isko Moreno, basura na natin lahat yan. Look at the Pinklawan, Dilawan. Dapat nga kakampi na natin yan sila ngayon eh. Kung talagang sila ay para sa taong bayan. Galit na galit sila sa mga Marcos noon, dapat kakampi na natin na, ay tama pala yung mga Dilawan. Kaya lang, pare-pareho lang silang vested interest. Right? Yes, palangga, de armas ka palagi. Lagi ako may armas, palangga. Hindi ako magpapahuli ng buhay. Hindi ako nagbibiro. Ipinanganak ako may tabak sa napupunan. Tabak, tagak. May punyal sa sinapupunan ng nanay ko. Only one life to live in this world. Bago ako maunahan, matusok muna kita. Yes, boy gising. Even si Lenny Hitad. Binigyan lang ng pera ng Office of the Bangag. Ano na nangyari? Mortal nakaaway ni Bangag doon sa electoral protest. Wala. Actually, nakakalungkot. Ako, nakita niyo naman yung personality ko, but behind the scene, nalulungkot ako sa nangyayari sa inyo. Nalulungkot ako. I wish I can do something para matapos na yung problema niyo sa not really matapos yung problema, lagi naman tayo maproblema. At least man lang, matapos yung pagnanakaw. Gusto ko lang mabigyan ng hustisya yung mga pagnanakaw nila. Kaya sabi ko, gusto ko lang maging Secretary of Gurgur para magurgur ko silang lahat. Para may power ako to gurgur them. Right? Yun lang ang sa akin. Nakakaawa eh. Kasi, nakakapagod maging Pilipino, di ba? Sabi natin, oh, I'm proud Pinoy, ganyan-ganyan. Proud Filipino ako, ganyan-ganyan. Tapos, hindi ka marunong manindigan? Ano daw? Bakit mayroon ba tayo? Ayaw mo na, sino yan? Yeah, marami talaga magnanakaw. Marami, it's so sad. Okay? Ano pa? Ngayon, may mga nagprotest sa balita ko. May mga nagpo-protest ng mga manggagawa. Katulad yung mga manggagawa na yan. Yung iba kasi dyan, mga bayaran, mga NPA, rebuilding, mga kaliwa. Nagagamit din sila. Okay? Alam mo, dapat, wala na nagpo-protesta eh. Sana dumating yung time na kapag si Sara na maging presidente, maiwasan na itong mga nagwewelga na ito. Dapat, yung mabigyan sila lahat ng trabaho. Kaya itong mga welga na to, bayaran din to eh. Kaya nga iba namumundok. Kaya recently may mga namatay, di ba? May 2 Amerikano pa na namatay. Di ba? Na nag-join dyan sa mga alsa laban sa gobyerno. Yan ang wag yung gagawin. Pero itong mga nagrarally, right? Yung iba dyan nagagamit eh. Sana totoong mag-rally kayo. Gawin yung dagat ng tao, yung buong kamay nilaan at manindigan kayo. Kasi forever kayong maging mahirap. Di ba? Nakontento na lang kayo sa 10 pesos, 10 kilos na bigas, 2 perasong sardinas. Tapos parang ang Pilipino kasi hindi naman lahat, na naging okay lang yung buhay ninyo kahit na nandiyan kayo sa pusali. Nakita ko yung mga saril, yung mga nakatira sa ilalim ng tulay o ganun-ganun. Ako lumaki din ako sa hirap pero punong-puno ako ng pangarap. Yes.
Sabi ko sa sarili ko noon, hindi ako mamamatay ng ganito yung sitwasyon ng buhay ko. I have to move, I have to work. Although, kahit na ang gobyerno ay mga kawatan, even before, di ba? Manindigan tayo. Okay? Kayo dyan sa Pilipinas, kasi hindi lahat pare-pareho tayo ng opportunity. Hindi lahat nabibigyan ng oportunidad. Pero sana ipaglaban nyo naman yung bayan ninyo. Sana ipaglaban ninyo. Ako kahit magbuwis ako ng buhay, kung lalaban lang sila ng harap-harapan. Ako naman lumalaban ng harap-harapan eh. Yung bunganga ko lumalaban ng harap-harapan. Kaya nga gusto tayong patayin, di ba? Sana man lang, kung gusto pa lang nila makipaggurguran, dapat harap-harapan din kahit magsuot pa tayo ng panahon ng mga Romans, di ba? Yung may mga sinusuot ka sa mukha mo. O gusto nila, barbaric na lang. Boxing na lang, di ba? Kaso nga hindi ganun lumaban yung mga hayop na ito. Sabi ni Andrew, yes, yung 10 kilograms na bigas, yellowish kapag niluluto. Ganito kayo babuyin ng gobyerno ni Marcos Jr. Mag-optics lang sila. Sabi ko nga, mas mahal pa ang sako, ang pinang-imprenta sa laman ng bigas kasi bukbukin. Please, mag-send po kayo dito sa akin ng picture ng laman ng bigas na ibinigay sa inyo para ma-expose natin sa ating mga kababayan kung anong klaseng bigas ang ibinigay sa inyo. Ayan ang ating email. Okay, mag-email kayo para makita ko kung ano yung bigas na binigay sa inyo. maharlikanetwork@protonmail.com. Masyado na kayong kinawawa. Chino Mirabueno. Much love you, Palangga. Ay, ikaw pala yan, Palangga. Fight. Watching while working, sabi ni Teresita Clarissa from Middle East. Mag-ingat kayo dyan, Palangga. Balita ko sa Middle East daw. Binabarat, tama ba? Sino yung nakausap ko kanina? May nakausap ako kanina, mga taga Middle East, na hirap na yung trabaho sa Dubai. Tama ba? Hirap na at yung binabarat na yung sweldo, parang because of the war, doon sa kaguluhan, tama ba? Nasa iba nga, uuwi na lang kayo. Kawawa talaga kayo. Kawawa kayo. Mag-ingat kayo dyan sa Dubai, kung saan man kayo sa Middle East. The reason why wala tayo sa bayan natin dahil sa ganitong mga hayop na bangag na ito. Sabi ni Ping Ponatics, Miss Maharlika, kami ni minsan ay di pumila sa ayuda kahit sa pamasko ng mga politiko, kahit mahirap lang kami. Pagkasyahin ang sahod. Totoo yun, nakaka-degrade kasi yun eh. Di ba? Totoo yun. Ako, nakaka-degrade. Di ba kinuwento ko na yun sa inyo dati na bata pa naman ako noon, siguro 12 years old maybe. Yeah, I think 12 years old. Well, alam ko kung sinong politiko na namigay nun sa amin, pero hindi ko na lang babanggitin. Yung mga bata, binigyan ng tag 5 pesos. Pumila ako. But I was young, mga kababayan. Pero nung nakita ko, nung lumalaki na ako, hindi tama to. Namigay ng 5 pesos. Yung mga green, nung time na yon. Yun lang naalala kung pumila ako nung bata ako Palangga. Pero hindi naman masyado mahaba ang pila during that time. Maliit lang naman yung barangay namin. Sabi ni Dance, ang binigay na bigas ni Judas. Oo nga, binigay na bigas ni Judas. Mga Judas kasi. What else? Okay? Nagpo-protesta versus 12% VAT. Ayan pa yan, yung VAT ninyo. Dapat matanggalin na yan. Dahil ninanakaw lang naman nila ang pera ng bayan. Yung VAT na binabayad